Isinara na sa publiko ang 100-meter stretch ng dalampasigan sa Candelaria, Zambales kung saan pinaniniwala ang may sinkhole. Sa pagtataya ng mga eksperto, nasa 6 hanggang 7 metro ang lalim nito. May news to go si Haji Rieta live. Haji. Yes, Kara, tama ka dyan. Bagaman na masama sa loob nito ng mga matagal nang naliligo dito sa dagat, ay wala silang magagawa, no? Kundi talagang sundin itong utos ng lokal na pamahalaan ng Candelaria sa rekomendasyon na rin ng DNR at ng MGB dahil delikado raw ang maligo pa dito sa dagat na dito kung saan naobserbahan nga itong di umano'y sinkhole. Sunod-sunod na pagguho ng tumigas na buhangin ang nakunan sa amateur video na ito. Dahil sa laki ng tipak na gumuguho, animoy hinuhukay ito. Nauna na yung pinahayag ni DNR Secretary Ramon Paje na posibleng sinkhole ito pero kailangan pa rin ng mas masusing investigasyon. Ang theory namin, pareho ng sinkhole na nag-i-erode kung limestone yan, natutunaw kasi ang limestone eh. Pag natunaw ang limestone sa ilalim, through yung tubig lang nakakatunaw ng limestone, babagsak siya. Pagbagsak niya, kung dito mangyari yan sa lugar na ganito, magkakaroon ng hole. Sa kanilang initial estimate, mula sa 30 meter ang original na shoreline ng Uwakon. 20 meter ang umano'y nilamon ng sinkhole na posibleng may lalim na 6 hanggang 7 meter. Nasa 100 metro naman ang haba ng apektadong shoreline. Ang mangingisdang si Manong Sherwin, sinubukan daw sisirin ang lalim ng umano'y sinkhole. I-describe na ano itsura dun sa yung nakita mo? Ang style po ng buhangin dyan ngayon, sir, parang style wave po. Ibig sabihin pabako-bako po siya. Dahil sa pinaglamon po ng dagat. Nung oras po na high tide. So ganoon lang po napuna ko po. Ano parang biglang gagana? Opo. Biglang lalim na nga po siya. Abing sinasagawa ng mga taga-MGB itong pag-aaral dito sa buong stretch na ito ng Barangay Uwakon dito sa Zambales ay bawal muna itong paliligo sa bahaging ito. Kaya naman inilagay itong karatulang ito nang sa ganun ay makita ng mga residente rito. Pero may mga tila hindi nababasa ang karatula, kaya naman nagpadala ng mga sundalo mula sa 24th IB ng Zambales para masigurong walang makakaligo rito. Bagaman nasanay na mga residente sa pagligo rito, susundin na lang daw nila ang utos ng otoridad. Siyempre natatakot kami, tapos yung mga anak namin, malayang nakakapag-swimming dyan. Ngayon, kabado na kami, hindi na namin sila papayagan na lumangoy dyan. Malay namin, sa isang iglap, bigla silang maglalaho. Siyempre, bilang magulang, kailangan din namin protektahan yung aming mga anak. Kara ngayong araw nakatakdang isagawa ng mga marine geologists mula naman sa MGB o Mines and Geosciences Bureau at itong tinatawag nilang echo sounding. Dito makikita, dito malalaman kung gaano ba talaga kalalim yung sinasabing tinatawag nilang sinkhole doon nga sa dagat, Kara. Yes, Haji, para sa kaalaman ng ating mga manonood, paano ba nabubuo ang sinkhole? Ito ba ay talagang nandyan na noon pa o nabubuo lamang dyan sa lupa sa pagdaan ng panahon? Kara, yung explanation sa atin ni Secretary Paje ay meron daw limestone, possible na meron daw limestone sa ilalim nitong lugar nito at natutunaw daw ito eventually. At ito yung nagiging dahilan kung bakit kapag natutunaw, yung lupa o buhangin na nasa ibabaw nito ay talagang bumababa rin to. At yung dahilan kung bakit, isa sa mga nakikita nilang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbiyak dito sa may buong shoreline, sa 100 meters na shoreline ng dito sa ating kinatatayuan. At ito nga yung suspecha nila na possible na sinkhole daw itong nangyari dito nakarang Sabado. Okay, Haji, kung matagal nang merong sinkhole dyan, kasi sinasabi mo limestone, so ibig sabihin I'm assuming that this has been formed many years ago at ngayon na lang nag-e-erode dahil nga doon sa contact ng limestone doon sa sinasabi mong tubig. Hindi ba yan namapa ng Mines and Geosciences Bureau? Kasi alam naman natin ng MGB ay merong geohazard map na ginawa sa buong Pilipinas kung saan sinulat nila kung ano-ano yung mga iba't ibang mga hazard areas sa Pilipinas. Kung saan may landslide, posibleng may sinkhole. Hindi ba nila namapa yan? Yung sinasabi mong sinkhole dyan sa Zambales?
Tama ka dyan, Kara. Tayo nga inaalam natin mula sa team naman ng MGB kasi dalawa yung team na nandito ngayon. Isang grupo mula sa Marine Geologists kung saan sila yung in charge dito sa may karagatan, sa may dagat kung saan nakita nga umano yung sinkhole. At ang isa naman yung tinatawag nilang land geologists, sila naman yung magmamapping ngayon dito at i-check nga nila kung gaano ba kalawak itong kung sinasabi nilang limestone, kung gaano ba kalawak at gaano pa magiging delikado ito, wag naman sana dito sa buong community. Sa ngayon na hindi pa nila sinasabi sa atin, hindi pinapakita sa atin kung ano ba, meron ba silang data, kung talagang meron bang sinkhole na possible na mangyari pa dito sa lugar, Kara. So wala ito sa geohazard map ng MGB? Sa akin, Kara, di natin masabi na wala, pero hindi pa kasi nila pinapakita sa atin. At yan ang alamin natin, Kara, kung tatanungin natin kung kabilang ba itong Barangay Uwakon sa kanilang geohazard map na posibleng magkaroon pa ng mga sinkhole dito sa kanilang lugar, Kara. Maraming salamat, Haji Rieta.